Natatalo ang Rusya sa digmaan at pagod na ang mga tao nito. Mapait na realidad ito na dapat harapin ni Vladimir Putin. At gayunpaman, patuloy niyang sinusubukang ipikit ang kanyang mga mata sa katotohanan. 20,000 beses nang inatake, pero hindi pa rin niya maintindihan ang mensahe. Nangyari na ang ipinangakong hindi mangyayari. Ginawang frontline ang Moscow habang binabayo ng Ukraine ang pinakamahalagang lungsod ng Russia ng mga pag-atake. Sa buong Rusya, lumilipad at tumatama sa mga target nila ang mga drone ng Ukraine. Ulitin namin, 20,000 pag-atake. Mas malalim pa kasi pinamumunuan ni Putin ang nagpapanggap na imperyong matagal ng patay at nailibing na hindi niya alam. Muling naranasan ni Putin ang panibagong patunay ng kalamangan ng Ukraine sa drone laban sa Russia noong Hunyo 30 hanggang madaling araw ng Hulyo 1. Hindi ito inasahan ni Putin at ng kanyang mga kasabwat. Nakapanimula lang nila ng sariling airstrike sa Ukraine na may malungkot pero inaasahang resulta. Tulad ng dati, civilian ang tinarget ng Russia. Bumangga ang drone ng Russia sa pampasaherong bus sa Zaporizhia at nasugatan ang 7 tao. Ayon sa CNN, may 1 namatay at 5 nasugatan sa iba pang pag-atake sa oblast. Ganito katerorista ang kampanya ng Russia sa ere. Palatandaan din ito ng desperasyon ni Putin. Sinusubukan ng Russia na tamaan ang kahit anong kaya nito para lang magpakita ng kunwaring kapangyarihan, pero laging tumutugon ng Ukraine. Ganun gumanti ang Ukraine para sa mga nasawi sa Zaporizhia. Nagpakawala ang Ukraine ng 400 at 19 na drones laban sa Russia, mas marami ng 250 kaysa pinakawalan ng Russia sa kanila. At 6 dito ay dumiretso sa Moscow. Isang sentro ng komunikasyon sa kalawakan ang tinamaan sa ikalawang pagkakataon sa loob lamang ng ilang linggo. Pinag-utos ng Moscow sa mga pulis na magtago sa halip na tumulong habang muling dumilim ang kalangitan ng Russia dahil sa mga drone ng Ukraine. Tuwing ipinapakita ni Putin ang kanyang pagkadesperado, tumutugon ang Ukraine sa pamamagitan ng pagtaas ng presyon. Ipinapakita sa leader ng Russia na anuman ang kaya niyang gawin, mas malaki at mas maganda na ngayon ang kayang gawin ng Ukraine. Hindi na patas sa ere, may kalamangan na ang Ukraine. Pero hindi nasasabi ng mga hiwa-hiwalay na insidenteng ito ang buong kwento. Para dyan, kailangan nating tingnan sa mas malawak na perspektibo. Sinasabi ng mga numero ang lahat. Simula 2025, nagsagawa ang Ukraina ng 20,000 pag-atake sa Rusya. Bawat isa ay may 2 layunin. Una, wasakin ang isang target ng Rusya. Maaring ito ay refinery ng langis, terminal, planta ng paggawa, o iba pang target na nagpapatakbo sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Pangalawa, ibalik ang digmaan sa mga mamamayang Ruso. Ang mga drone ng Ukraine ay paalala na ang pananakop na sinimulan ng kanilang pinuno, na dapat sana'y mabilis lang, ay naging matagal na labanan na malayo pa sa tagumpay ng Rusya. Nagbago na ang Agos. Sa 2026, ang Ukraine na ang nauna. Hindi rin maganda ang datos. Sa bawat isang sundalong nawawala sa hanay ng Ukraine, 8 ang nawawala sa hanay ng Russia. Hindi ito kayang panatilihin. Sa Russia, lalong halata araw-araw na si Putin mismo ang nagsimula ng digmaang matagal niyang sinikap ilayo sa kanyang mga kababayan. 10,000 ang pumunta sa Ukraine at hindi na makakabalik. Tuwing sinusubukan ni Putin o ng kanyang mga kasamahan na purihin ang kanilang sarili dahil sa isang pag-atake mula sa himpapawid, nagpapadala ang Ukraine ng paalala na kaya nitong gumawa ng higit pa. Ang mga pamilya ay winawasak sa buong Russia, bihirang dahil sa mga drone na tumatama sa mga target militar. Ngunit mas madalas dahil mismo kay Putin, habang ang kanyang walang katapusang uhaw sa digmaan ay pumipilit sa mga ama, anak na lalaki at mga asawa na mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang realidad na nilikha ni Putin para sa milyon-milyong tao sa Russia, na ngayon ay ramdam na ang digmaan gaya ng hindi pa nila naranasan noon. Mabagsik ang realidad na yon. Talo ang Russia. Makikita ang ebidensya sa Russia at sinakop na teritoryo. Sa St. Petersburg, na bayan ni Putin at isa sa mga hiyas ng Russia pagdating sa mga prestihiyosong lungsod at dapat ay mahigpit na binabantayan
nakikita nating tinatamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga target. Sa sinakop na Crimea, na matagal ng simbolo ng dominasyon ng Russia sa Ukraine, nagsasara ang mga paaralan at naubusan ng produkto ang mga gasolinahan dahil sa mahusay na kampanyang pang-isolasyon ng Ukraine. Nagbabala ang mga awtoridad sa mga sibilyang Ruso na manatili sa loob ng kanilang mga bahay at ang tunog ng mga sirena ng air raid ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay sa buong Russia. Hindi inaasahan ang mga pangyayari. Inakala na sa Ukraine lang magaganap ang digmaan at ang pag-atake sa Russia ay posible lang gamit ang mga sandatang gawa ng kanluran at limitado sa mga lugar malapit sa hangganan. Pero binaliktad ng Ukraine ang buong digmaan ni Putin at nagawa nila ito sa pamamagitan ng paggawa ng sarili nilang mga sandata na kayang lumipad ng daan-daan at minsan libu-libong kilometro para tamaan ang pinakaloob ng Russia. Walang lugar na mas ramdam ang mapait na realidad na ito kaysa sa Moscow. Ang pagganting pag-atake ng Ukraine para sa Zaporizhia ay isa lamang sa maraming pagkakataong tinamaan nito ang kabisera ng Russia nitong mga nakaraan. Nagiging kasing delikado na ng Kiev ang Moscow bilang war zone at napapansin ito ng mga tao ni Putin. Ang drone attack sa pinakamalaking oil refinery ng lungsod noong kalagitnaan ng Hunyo ay bahagi ng mas malawak na opensiba na may 1,000 drone at 4 na Ukrainian cruise missile. Iyan ang sinabi ng Russian Defense Ministry na kanilang na-intercept kung saan 200 sa mga drone na yon ay inilunsad patungong Moscow. Ibang sinasabi ng nasusunog na refinery at itim na ulang sumunod habang napuno ng usok ang kalangitan. Tumatama na ang mga drone ng Ukraine sa sariling bakuran ng Russia. Napipilitan ng mga flight na kansilahin at nakikita ito ng mga tao sa mga kalye ng Moscow habang umaatungal ang mga ito papunta sa kanilang mga target. Hindi na maitago ito. Sobrang lawak ng drone attacks ng Ukraine, winasak nito ang kwento ng di matitinag na Russia na pilit binubuo ni Putin. Naging bagong frontline ang Moscow. Siyempre, si Putin ay pilit nagpapakatatag sa kabila ng lahat ng ito. Marupok ang imahe niya bilang matatag na leader na gumagawa ng pinakamabuti para sa Rusya. At nakasalalay lang ito sa estadong pulis at laganap na sensura. Ang imaheng iyon ay sinusubok ngayon at nababasag dahil sa walang tigil na kampanya ng malalayuang drone ng Ukraine. Ang mismong imaheng ito ang dahilan kung bakit imposibleng sumuko si Putin kahit alam niyang dapat na niyang gawin ito. Hindi siya tinutulungan ng mga general na sinasabing makakamit ng mga sundalo ang layunin kahit marami ang namamatay laban sa depensa ng Ukraine. Sa Moscow, pinapakalma ni Putin ang mga elite at taga-Moscow na pansamantala lang ang sitwasyon na yon. Pero hindi pwedeng ganoon lang yon. Sapat na ang 20,000 pag-atake sa Russia mula 2025. Dahil apektado na ang kabisera ng Russia ng mga pag-atake, hindi na maitatanggi ang kabiguan ni Putin. Sinubukan ni Putin palakasin depensa. Noong Hunyo 23, iniulat ng New Voice of Ukraine na pinalakas ng Russia ang depensa sa impapawid ng Moscow sa paglipat ng mga unit mula sa harap ng labanan na mas kailangan sana. Kaunting ginhawa lang ito sa mga pamilya ng mga nasa harapan ng labanan, habang lalo pang nanganganib ang mga sundalong iyon para mapanatili ni Putin ang imahe niya bilang tagapagtanggol ng Russia. Pero hindi pa rin sapat. Isa sa Pantsir system na nilipat ng Russia mula front papuntang refinerya ng langis sa Moscow na gumagaling pa mula sa pag-atake ng Ukraine noong kalagitnaan ng Hunyo ay may 2 missile lang sa halip na 6. Naubos na ang bala ng depensa sa impapawid ng Russia. Anong inaasahan ni Putin na gawin ng mga taga-Moscow? Buhatin ang mga pansir at ihagis sa mga drone. Napatunayang walang saysay ito matapos ang panghiganting atake ng Ukraine noong Hulyo 1. Naalala mo ba ang sentro ng komunikasyon sa kalawakan na nabanggit namin? Yung dating tinamaan. Dapat pinapalakas na ng Russia ang depensa sa himpapawid sa ganoong target. Pero natamaan pa rin ng Ukraine. Lumipad ang mga drone ng mahigit 500 kilometro papuntang sentro ng komunikasyong satellite sa Dubna at muling nabigo ang depensa ng Russia na pigilan sila. Ikinuwento ni Zelensky na tinamaan din ng drone ng Ukraine ang 4 pang sentro sa Moscow at rehiyon ng Vladimir.
Napilitan si Putin kilalanin ang tagumpay ng Ukraine ilang araw bago ang huling pag-atake ng Ukraine. Tungkol naman sa mga pag-atake sa mahahalagang infrastruktura sa pangkalahatan at lalo na sa mga pasilidad ng enerhiya, syempre, ang mga pag-atake ito sa ating mga infrastruktura ay nagdudulot ng mga problema. Malinaw iyon. Malinaw na ito simula 2025. Inabot pa ng 20,000 pag-atake bago tuluyang aminin ni Putin ang problemang hindi dapat umiral. Alam ng mga mamamayang Ruso na talo ang Russia ngayon. Nakikita nila ang mga drone ng Ukraine na araw-araw pumapasok sa kanilang teritoryo. Nararamdaman nila ang epekto ng naghihirap na ekonomiya at mataas na inflasyon na nagdulot ng napakataas na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Nauubos na ang gasolina. Ayon sa ulat ng intelihensya ng UK, hindi bababa sa 500,000 Ruso ang namatay at mahigit 1.4 milyon ang bilang ng mga sundalong naging kaswalti sa digmaan, kabilang ang mga nasugatan at sumuko. May ulat na ang buhay ng ilang sundalong Ruso sa harapan ay 20 minuto lang na nagpapakita ng bangis ng mga kill zone na hitik sa drone. Kahit sinasabi pa ng mga general ni Putin na tiyak na babagsak ang mga rehiyong ito. Baka magawa nila yon sa tamang oras. Pero mas lumalalim ang pilat ng mga Ruso. At para sa marami sa Rusya, tama na. Gusto na nilang matapos ang digmaan at unti-unti na silang nagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa isang pangulo na matagal na silang pinatahimik na tapos na ang digmaan. Tanggapin mo na, talo na ang Rusya. Maaring magbago ang lahat para kay Putin. Paalala, nanonood ka ng The Military Show. Kung may natutunan ka, mag-subscribe at i-activate ang notification bell para updated ka sa aming videos. Dumarami ang tumututol sa digmaan sa Rusya at hinihiling kay Putin, ilabas mo kami rito. Ayon sa Kyiv Post noong Hulyo 1, nagdulot ng pagtaas ng sentimentong kontradigmaan sa Rusya ang pinakamalaking pag-atake ng Ukraine sa Moscow. Binanggit ng pahayagan ang pananaliksik ng isang non-governmental organization na tinatawag na Join Ukraine na nagsuri ng mga usapan sa social media matapos ang mga pag-atake ng Ukraine. Matapos surin ang 41,883 na mga post na nakalikom ng kabuuang 574 na milyong views sa Telegram at iba pang mga social media channel. Lumabas sa pananaliksik na tumaas ng 235% ang sentimiento laban sa digmaan sa buong Russia. Ang pag-atake noong Hunyo, 18 sa refinerya ng langis sa Moscow ay tila naging turning point. At ang kamakailang paghihiganting pag-atake laban sa Moscow ay posibleng magdulot ng panibagong pagtaas. Makikita natin dito ang pagbabago sa naratibong matagal ng pinanghawakan ni Putin. Ngunit hindi ito pabor sa kanya. Bukod sa 235% pangtaas ng anti-digmaang post, lumalago rin ang kritisismo sa mga awtoridad ng Russia at sa paghawak nila sa mga pag-atake ng Ukraine. Dumarami ang duda sa bisa ng mga depensang panghimpapawid ng Russia habil sa malinaw na epekto ng mga drone ng Ukraine. Ayon sa pag-aaral, inaakusahan ang gobyerno ni Putin na nabigong protektahan ang mga mamamayan. Si Julia Yelenich ng Join Ukraine ang nagbuod nito. Kung malayo ang labanan, mas madaling baliwalain o tingnan ito sa lente ng propaganda. Kapag umabot na ang mga drone sa Moscow o ibang malalaking lungsod, nag-aalala na ang mga Ruso sa kaligtasan nila. Nagtatanong sa awtoridad, mas kritikal sa pahayag ng opisyal, at humihiling na tapusin ang digmaan, ayon kay Yelenich. Kasuklam-suklam ito kay Putin. Ito ay kasing linaw ng anumang ebidensya na ang kanyang katayuan bilang dakilang tagapagtanggol ng Russia ay kinukwestiyon na. Kahit may estadong pulis at higpit sa social media at internet sa Russia, may pagtutol pa rin. Ay hindi lang nakakapasok, kundi lumalakas pa. Bukod sa usap-usapan sa social media, may palatandaan na gusto ng mga tao ni Putin na tanggapin niyang talo na ang pananakop ayon sa inaasahan niya. Sa isang ulat noong Hunyo, 19, isiniwalat ng Pravda ng isang proyektong tinatawag na Faraday na nilikha ng Rusong mamamahayag na si Barida Rustamova ay nagkaroon ng ugnayan sa isang impormante sa loob ng partidong pampulitika ng United Russia na pinamumunuan ni Putin. Ayon sa source, lumalabas sa mga focus group ng partido na handa nang tanggapin ng mga Ruso ang pagtatapos ng digmaan sa Ukraine kahit walang panalo.
60% ang pagod na sa digmaan. At lumalala ito habang dumarami ang drone ng Ukraine na umaabot sa Moscow. Pagkalipas ng ilang araw, Hulyo 1 ibinunyag ito ng TVP World. Isang survey na isinagawa ng Kyiv-based Institute of Conflictology and Analysis of Russia ay natuklasan na 81% ng 1,600 na Ruso na tinanong ay nagpahayag ng suporta na tapusin na ang digmaan sa Ukraine sa lalong madaling panahon, kahit bukas pa lang. Yaong mga nagtutulak para sa ganap na tagumpay ng Russia ay umabot lamang sa 9% na siyang pinakamababang bilang na naitala ng particular na survey na ito. Kapayapaan ang nais ng karaniwang Ruso at hindi na sigurado si Putin kung gusto ng mamamayan ang kanyang ginagawa dahil sa approval ratings niya. Bumabagsak na ang mga rating na yon. Ayon sa Newsweek noong Hunyo 30, natuklasan ng Public Opinion Foundation na suportado ng Kremlin na 69% ng 1,500 tinanong ay nagtitiwala kay Putin. Mukhang mataas yon. Maraming politiko sa kanluran ang gagawin ng lahat para lang magkaroon ng ganitong uri ng tiwala mula sa tao. Pero may ilang bagay na dapat isaalang-alang dito. Una, ito na ang pinakamababang antas ng tiwala kay Putin mula nang simulan niya ang kanyang pananakop. Pangalawa, ang survey ay mula sa source na suportado ng Kremlin. Kaya posibleng minanipula ang resulta at nangangamba pa rin ang mga tinanong na katukin ng sekretong pulis kung masyado silang magpahayag ng pagtutol kay Putin. Kahit may ganitong salik, halos 1/4 ng Ruso ngayon ay hayagan na nagsasabing walang tiwala kay Putin. Malinaw at malakas na ipinapadala ang mensahe paulit-ulit. Sawa na ang mga Ruso sa 20,000 pag-atake. Sawa na sila sa Moscow na laging target. At kay Putin na ayaw tumigil sa pagpapalawak ng impluwensya kahit 4.5 taon. At mahigit 1.4 milyong kaswalti na ang lumipas. Maaring akala mo handa nang makinig si Putin, pero ngayon lang niya kinikilala ang kaguluhan. Pero kung iniisip mo yon, hindi mo kilala si Putin. Ang malinaw na ebidensya ng sarili niyang pagkatalo at galit mula sa sarili niyang mga tao ay hindi magpapahinto kay Putin. Magdudulot lang ito sa kanya na gawin ang palagi niyang ginagawa. Protektahan ang sarili niya. Sobrang nababahala si Putin sa nakikita niyang malinaw na pagbabago ng damdamin ng kanyang mga tao kasabay ng lumalakas na kapangyarihan ng Ukraine sa himpapawid. Kaya pinalilibutan niya ang sarili niya ng mas marami pang tao na kayang ilayo siya sa lahat ng ito. Noong Hulyo 2, isang araw lamang matapos muling magpalipad ang Ukraine ng mga drone sa Moscow, iniulat ng Kyiv Post na naglabas si Putin ng bagong kautusan para palawakin ang sentral na pamamahala ng Federal Protective Service FSO ng Russia. Ang FSO ay grupo ng mga tauhan na inatasang protektahan si Putin laban sa banta. Ika-4 na beses na natin itong nakita mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine. Bago ang 2022, hindi pa lumalawak ang FSO mula 2010. Masama na talaga ang ideyang ito kahit wala ng iba. Binigyan ni Putin ng malaking kapangyarihan ng FSO, kaya ito na ang namamahala sa komunikasyon ng estado ng Russia at nagsusuri sa lahat ng empleyadong makakakontak sa kanya. Ibinibigay ng leader ng Russia ang kapangyarihang pwede ring gamitin laban sa kanya dahil sa lumalalang paranoia na siyang totoong problema. Makikikita sa bagong pagpapalawak na alam ni Putin na delikado siya. Natatakot siya, hindi lang sa Ukraine at mga drone, kundi sa lahat. Napapansin niya ang pagliit ng suporta sa kanya. Minomonitor din niya ng FSO. Ginagagawa niya ang lahat para protektahan ang sarili habang nawawala ang kontrol sa digmaan at sa mga tao. Ganito natatalo si Putin sa digmaan. Ang mga drone na lumilipad sa Moscow ay palatandaan ng lumalalang problema sa Russia. Kung maayos ang lahat, hindi na dapat palawakin ni Putin ang kapangyarihan ng FSO. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga opinion poll dahil sapat pa rin ang takot ng kanyang mga tao sa kanya para sumunod sa protektorado ng dakilang tagapagtanggol. Pero ang 25 taong panlililang ay nagkawatak-watak na. Nakikita na ni Putin ang nalalapit niyang pagbagsak. Ngayon, sinusubukan niyang maglagay ng mga tao sa pagitan niya at ng galit na populasyon, habang unti-unting nawawala ang kanyang lehitimasyon. Kaya bumabalik tayo sa 20,000 pag-atake mula 2025 at sa mga drone na lumipad sa ibabaw ng Moscow. Hindi man sapat ang mga pag-ataking ito para mapanalunan ang digmaan sa Ukraine. Bahagi pa rin sila ng mas malawak na kabuuan. Ang mga pag-ataking ito ang nagsilbing mitsa ng hindi pagkakasya
na nakikita natin ngayon sa Russia. Ginawang sona ng digmaan ng Moscow, kitang-kita ito ng lahat sa Russia. Ang mga tao na daan-daang kilometro ang layo mula sa Ukraine ay natatakot na ngayon para sa kanilang kaligtasan. At lalo nilang itinuturo si Putin bilang may kasalanan sa sitwasyong ito. Ang sistemang binuo ni Putin ay tila mas hindi na matatag ngayon. Hindi kasing tapat kay Putin ang mga elite gaya ng kailangan niya. Hindi na maipagmamalaki ni Putin ang ekonomiya o ang katatagan mula sa kawalan ng pagtutol. Naglalaho na ang lahat at wala ng kontrol ang leader ng Russia. Pero ang tunay na kabiguan para kay Putin at ang magdudulot sa kanya ng pagkatalo sa digmaang siya mismo, ang nagsimula ay ang kanyang matinding pagtanggi na magbago o umatras. Iyan talaga ang ibig sabihin ng pagpapalawak ng FSO. Sa kabila ng lahat ng presyon mula sa Ukraine at sa sarili niyang mga tao, napakaliit pa rin ng posibilidad na si Putin ay maupo sa negosasyon at pumayag sa isang uri ng kapayapaan na hindi niya makukuha ang lahat ng gusto niya. Si Putin ay sobrang matigas ang ulo. Kahit na nakikita niyang umepekto na ang mga pangmatagalang parusa ng Ukraine at nasasaksihan niyang naungusan na ng Ukraine ang Russia sa larangan ng malayo ang labanan, mananatili pa rin siya sa kanyang desisyon. Patuloy mangangako si Putin nang hindi niya kayang tuparin. Ang 20,000 pag-atake ay magiging 30,000, 40,000 at iba pa. Sa kabila ng lahat, pilit niyang isinasantabi ang katotohanang natatalo ang Russia ngayon. Habang walang palatandaan na bumabagal ang Ukraine at ang kanyang mga tao ay tumatalikod sa kanya, ang katigasan ng ulo ni Putin ang magiging dahilan ng kanyang tuluyang pagkatalo. Para sa Russia, ang tinatawag nitong malakas kunong leader ay nagdadala ng bansa sa kapahamakan. Patay at nailibing na ang ambisyosong imperyo ng Russia. Napilitan ang mga kaalyado na lumapit sa kanluran. Sira na ang ekonomiya ng Russia. Si Putin ay presidenteng unti-unti nang nawawala ng kapangyarihan at winasak ang tiwala ng mundo sa Russia dahil sa katigasan ng ulo niya. Malalaman mo kung bakit malaking problema ito para sa lalaking obsessed sa pamana at bansang pinamumunuan niya sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang subscribe at i-ring ang notification bell para makita mo pa ang iba naming mga ulat tungkol sa tunay na kalagayan sa loob ng Russia sa iyong feed. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.